So, kung saan ka nang galing, di ka na makakabalik pa. So, pag di ka na makakabalik pa, hayaan mo na lang, masaya na siya sa iba. Hello guys! Welcome back sa aking channel, ang Maximaze TV. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-click mo notification bell para updated ka sa aking mga bagong video. Follow mo na din ako sa aking Facebook account, ang Makiworks, at para updated kayo sa aking mga posts. Okay guys, in this video, magwa-wiring tayo. Kukunin natin ang wire configuration ng Inhay3 Music. Okay, yung module guys. Kukunin natin ang kanyang wiring configuration. Okay, sisimulan natin to guys. Ang wiring configuration niya guys, itong kulay red guys. Itong kulay red. Ito yung positive. So live. So dito mo i-connect yung kanyang battery ng yung motor, battery ng yung sasakyan. Okay? And then itong kulay black naman guys, ayan guys, kukonek mo siya sa ground ng battery mo or yung body ground. Isa lang sila ng connection guys. And then itong blue at brown naman, ito yung connection papunta sa bawat busina. So positive to ng bawat busina. Okay. So ngayon, nagets na natin ang wiring configuration niya. Then next, bago natin siya ikakabit sa busina, okay guys, pasensya na kayo sa busina natin, bali sample lang po to guys. Kakailanganin natin ng relay, dalawang relay. But anyway guys, pwede naman na walang relay yung Inhay module natin. Pero mas okay kasi yung relay kasi yung tunog ng ating busina is mas malakas at mas puwersa siya guys. So, kumpara sa akin, mas importante o mas okay talaga yung mayroong relay. Okay, so kung paano natin ito kakabit itong relay na to guys. Okay guys, sa relay natin ay mayroong mga pin configuration. So, kung titignan natin, ang bawat pin ay mayroon 30, 85, 86, 87. So, ang gagawin natin guys, ikakabit natin to siya sa Inhay module natin. Ito guys. Then connected naman siya dito sa mga busina natin. Ganon din sa kabila guys. Bali ang gagawin natin para mas malakas siya, gagawin natin is dalawang relay. Bawat busina tig-iisang relay. Okay. So ngayon, sa wiring tayo guys. Sa wiring nito. Okay. Yung 30 guys, ito guys, ikakabit natin siya sa positive ng ating motor. Yung positive ng battery. Kung sa sasakyan naman, yung positive o battery ng inyong mga sasakyan. Pwede siya sa motor, pwede siya sa sasakyan. Okay guys? Bali yung ating Inhay relay na ito is pwede siya pang 12 volts, pwede din siya pang 24 volts. So hanggang 24 volts yung threshold niya. Okay. Balik tayo dito sa relay guys. Ang number 30 guys is i-connect nyo sa positive ng inyong motor na galing sa battery or sasakyan. Then yung ating number 85, i-connect naman natin siya sa ground. Ayan guys. Connect natin to siya sa ground. Yung iba kasi nagsasabi na 86 at 85 pwedeng magkabaliktad. Iisa lang naman yung application niya. So, para sa akin, okay yun siya. Tama yun siya. But kasi, pag sinasabi natin pwedeng magkabaliktad, yung kasi mga viewers natin, nalilito, natuturoan natin ng mga wirings, tapos yung isa, nagsabi na 86 pwede sa ground, yung isa naman 85 pwede sa ground. But dito sa akin, 85 talaga yung kinakabitan ko ng ground para yung mga kakilala ko, tinuturuan ko, nasa 85 talaga sila nagko-connect ng ground. Okay. Din yung ating 87 guys, ayan guys. 87, di kasama yung 87A guys. Walang connection yan. Di natin yan gagalawin. Dito lang tayo sa 87.
So yung 87 guys is papunta yan sa positive ng ating busina. Okay? So yung busina natin guys, mayroong positive at mayroong negative. Pwede yan magkabaliktad kung saan mo gusto ilagay. Basta mayroon siyang positive at negative. Yung 87, i-connect natin siya sa positive ng ating busina. Then, yung 86 naman guys, saan ba natin i-connect yung 86? Okay guys, yung 86 guys is i-connect natin siya sa dalawang wire ng ating in-hay module. Ito guys. Yung dalawang wire niya na connected sa kanyang busina. Yung kulay brown at saka kulay blue. So ayan guys. So yung 86 guys, dyan nyo ikakabit itong kulay blue or kulay brown. Kasi itong kulay blue at kulay brown ay tig-iisang positive to na connected sa ating busina. But ngayon, lalagyan natin siya ng relay para mas malakas yung kanyang tinatapon na kuryente papunta sa ating busina. So gagamit tayo ng relay. So itong mga live na to guys, pag na-switch on natin, is i-connect natin siya sa 86. So dalawang relay yung gagamitan natin guys. So dalawang relay yung gagamitin natin guys. So ganun pa rin ang connection guys. Yung sa isang relay na gagamitin natin kagaya ito guys. So mayroon siyang 30, 85, 86, and 87. So kung ito, na-connect mo na siya sa 86 yung brown, itong kulay blue naman, ko-connect mo naman siya sa isang relay, yung sa number 86. Okay guys, so dalawang relay, ibig sabihin yung 30 nitong isa, ito guys, yung 30 nito, at saka 30 nito, iisa lang sila ng connection. Bali, ipagdikit mo na lang siya guys. So, ganun din sa kanyang 85. So, andito na tayo guys. Naikabit na natin yung mga wirings. At isa-isahin ko sa inyo kung paano natin kinabit to. Okay, so dito tayo ngayon sa relay guys. So, itong kulay pula sa relay, ito yung number 30. Ito yung sinasabi ko kanina na direct to siya sa positive ng inyong battery. Battery ng sasakyan, battery ng motor. So, direct siya sa positive talaga. Yung live na galing sa battery. Okay. Then next, itong 85 guys, itong may kulay itim. Ayan guys. Itong kulay yellow, tapos kulay itim. Ito naman yung connected sa ating negative. O body ground. O negative ng battery. Ayan siya guys. Number 85 ng ating relay. So, dyan yung ikakabit. Then next is itong kulay yellow naman. Isang kulay yellow. Itong number 86 natin is connected siya dito sa kulay blue ng ating in-hay Pro Music relay. So, ayan siya guys. Connected siya dyan. And then, yung ating 87, itong kulay blue dito, is connected siya sa positive ng ating busina. So, ibig sabihin, kapag nag-switch on yung in-hay relay mo guys, yung module, tatawid yung kuryente dito, papunta sa 86, at papalo siya dito guys, lalabas siya sa 87. So, ayan siya sa 87. So, dito na siya sa ating busina. Ganon din sa kabila guys. Kung titignan natin, yung positive niya guys, yung pula, yung number 30, isa lang sila ng connection dito sa isang relay natin. Then yung 85, ayan guys, yung yellow, papunta sa kulay black na wire, yan ang negative. Then yung ating 86, ito guys, yung ating 86 ito, is connected siya sa kulay brown ng ating in-hay Pro Music relay. Okay guys, yan ang connection niya. Then yung 87 niya is papunta naman sa isang busina. Okay guys, so nagets nyo ba? Kung di nyo nagets, ulit-ulitin nyo lang yung panonood guys, at sigurado akong makukuha nyo yan.
Okay, punta tayo sa ating Inhey Pro Music. Ayan guys. So kagaya ng sinabi ko kanina, yung kulay itim nito guys, ayan guys, is papunta siya sa body ground or negative ng ating battery, motor or sasakyan. Then yung kulay pula guys, connected to siya sa accessory wire ng inyong sasakyan or ng inyong motor. So ano nga ba ang accessory wire guys? Ang accessory wire guys, ito yung wire na kapag nagsi-switch on ka ng iyong susian, tatawid yung kuryente. Applicable sa lahat ng sasakyan o sa motor. Kapag isi-switch on mo siya guys, saka pa tatawid yung kuryente na nanggagaling sa battery. So yan ang tinatawag na accessory wire. So itong isang switch guys, dalawang wire yung switch. Itong isang wire nun, i-connect nyo sa red. So positive ng Inhey relay. And then, yung isang wire naman ng switch is i-connect nyo sa accessory wire ng inyong sasakyan o motor. Okay guys, so ayan na guys, nakuha na natin yung mga wiring, wire configuration, kung saan i-install yung mga wire. Okay, pag di nyo pa nakuha guys, ulit-ulitin nyo lang ang panonood at sigurado akong makukuha nyo to guys. Okay, next, andito na tayo ngayon sa last part guys. So baka nagtataka kayo kung ano ang gamit nito, kasi naisama natin sa picture. Ano kaya mga gamit nito? Bali ito guys, ito yung diode. Then ito naman ay tinatawag na capacitor. Bali electronic parts to siya guys, so electronic component. So nag-aaral kasi tayo ng electronics for how many years. I-apply natin dito sa ating wiring installation. So ano nga bang gamit ng capacitor? So ang capacitor is an electronic component that stored electric charge. So kapag tatawid ang kuryente dito, i-store niya yung kuryente. So anong gamit nito sa ating relay ngayon o sa ating symbol na busina? So malaking tulong to siya guys sa pagbo-boost ng ating busina para di ma-short yung ating kuryente. So ang pagkakabit nito guys, basic na basic lang guys. So kung titignan niyo itong dito guys, yan ang markang negative, so minus. So itong dito na side, yung may mahabang paa, opposite nito is automatic, yan ang positive. So ikakabit natin to siya dito guys sa positive ng ating horn. Ayan guys, kung wala kayong panghinang, gagawa lang kayo ng, pwedeng isuksok nyo lang dito guys, at ganyan, para mas lalakas yung ating busina, di siya masu-short sa kuryente. So ganyan lang ang pagkakabit nyan guys. Kasi sa akin, ito yung ginawa ko, gumamit ako ng soldering iron sa paghinang. So ganun din sa kabila guys, ganun din ang gagawin natin. Dito din tayo maglalagay ng capacitor. So mas okay yung capacitor guys, kasi lalo na sa mga motor, di basta-bastang bibigay yung battery niyo. Kasi mag-stored siya ng electric charge, then saka niya ibubuga yung kuryente. Okay, so yan ang gamit ng ating capacitor. Then ngayon dito naman tayo sa diode. So ano nga ba ang gamit ng diode? Diode is an electronic component that allows AC block DC. So ibig sabihin, pag once natatawid na yung kuryente dito guys, nakatawid na siya dito guys, di na yan babaliktad kung saan siya nanggaling. So kung saan ka nanggaling, di ka na makakabalik pa. So pag di ka na makakabalik pa, hayaan mo na lang, masaya na siya sa iba. Gago! Okay. So ang gamit nito guys, i-connect natin siya sa positive ng ating busina. So dito tayo magkakabit sa positive din to. So isa lang yung kakabitan natin guys. Ang gamit nito guys, i-connect natin to siya sa ating mga accessory lights. So kung gusto mong pag nakabusina ka, sasabay din yung mga lights mo, sasabay sa kidlap.
ng busina mo, ito yung kakabit mo guys. So, connect mo siya sa positive. Kung wala kang panghinang, ikabit mo lang gamit ang electrical tape. So, ayan na siya guys. Pag once na mag-switch ka ng yung busina, kung anong music horn yung gamit mo, sasabay din yung ilaw mo guys. Pwede din siya sa mga motor. Halimbawa, yung may mga underglow na mga lights, accessories ilalim ng mga tangke o sa ilalim ng mga fairings. Then sa mga sasakyan, pwede siya. Effective to guys. Okay guys, so next issue guys. May issue kasi to guys eh. So, ang sabi ng iba, ba't daw magkakabit ng dalawang relay? Okay, baka pwede daw isang relay lang yung gagamitin. Anyway guys, dalawang relay talaga ang gagamitin natin dito. Kasi dalawa ang output ng ating Inhey Pro Music module. Dalawa ang kanyang output ng kanyang kuryente. Itong kulay brown at saka kulay ito guys, itong kulay blue. So ang sabi ng iba, pwede naman siguro boss, isang relay lang yung gagamitin natin, doon tayo magkakabit sa may kulay red. Dito lang daw magkakabit sa kulay red, then bago ang switch. Okay guys, so bibigyan ko kayo ng idea. Wag na wag kayong magkakabit ng relay before sa inyong module. Bakit? Kasi yung relay, nagbo-boost siya ng electric or yung amperahe, pinapabilis niya para maipasok agad. So yung ibang mga busina, yung mahihinang busina, pag ginamitan mo ng relay, lalakas yung busina, 'di ba? Yan yung maobserbahan mo. Pag walang relay, mahina yung busina. Okay, pag ilagay natin yung relay before sa Inhey Pro Music module dito sa kulay red, ano kaya ang mangyayari guys kung maglalagay tayo ng relay? Halimbawa is 24 volts sa sasakyan, naglagay tayo ng relay before sa module. So ibig sabihin, di lang 24 volts yung kanyang isusupply dito. Malamang aakyat pa yung 24 volts. Kung yung nabili mong Inhey Pro Music relay is pang 12 volts lang, tapos nagkabit ka ng relay before nito guys, ano kaya ang mangyayari? So ibig sabihin, mas aangat pa yung kuryente at mas lalakas yung amperahe na papasok dito. Anong mangyayari sa yung module? May possibility na yung module nyo guys is bibigay at di tatagal. So ayan yung di alam ng iba. Bali, yung mga nakakaalam lang nito guys, halos nakakaalam nito is yung mga electronics technician, yung gumagawa nito, yung mga electronics. Kasi may mga ibang mekaniko, di lahat naman guys, na yung iba gumagamit ng relay pero di nila alam kung ano talaga ang theory ng relay. Basta lang maikabit, gusto lang nila, alam lang nila na lalakas yung busina, lalakas yung electronic component, kabit lang ng kabit ng relay. Pero napaka-importante guys na alam talaga natin to, kung saan gagamitin ang relay at kung dapat ba siyang gamitin dito o hindi. So ganyan lang guys, at sana'y masubaybayan nyo yung mga another videos ko, at patuloy kayong manonood. Then wag na wag sana kayong magsawang manood sa aking mga video, and God bless sa inyong lahat. Ride safe and happy viewing.